Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Rinaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was ng still House. under the legal custody of ng the Senate. Senate. Mr. President, may ask for immediate suspension. Yan. Diyan natin makikita kung gaano kaswapang itong si Senator Soto. Naging Senate President lang, akala mo na kung sino. Doon sa napanood nating bahagi ng video, yan ang pag-usapan natin sa araw na ito. Ngayon, bago tayo magsimula, syempre shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, silent viewers. Lahat po kayo, shoutout sa inyo. At syempre pa, kasama na kayong mga bashers. Shoutout sa inyo, mga ob-ob kayo. Ito ngayon yung pag-uusapan natin kasi hindi tayo makamove on dito sa nangyari. Nung nakaraang araw, kinontent natin dito na nawala na tinanggal na, sinipa na si Senator Rodante Marcoleta. At kahapon naman, nananatili pa pala si Senator Rodante Marcoleta. Eto ngayon, ang pag-uusapan natin, wala na naman si Senator Rodante Marcoleta. Talagang atat na atat itong mga tao na itong mga plastic, itong mga senador na mga kasama niya. Doon sa napanood natin, eto, unang-una ng plastic dito, itong si Senator Lacson, Senator Soto, at itong si Mig Zubiri. Isa rin itong ob-ob na ito, bumaliktad na itong ob-ob na ito. Kumampi na siya doon sa majority. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin dito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po mag-enjoy kayo. Sana po may stress talaga kayo rito sa sasabihin ko dito sa mga ipapanood ko sa inyo sa video na ito, sapagkat itong si Senator Rodante Marcoleta tinanggal na naman sa Blue Ribbon Committee at tuluyan na talagang tinanggal. At itong makapalang mukha na si Senator Ping na hindi naman abogado ito, siya ang pumalit. Ano na nangyayari sa bayan natin? Ganito na talaga ang bagong Pilipinas. Pero bago tayo gumawa ng reaksyon dito, panoorin muna natin itong nangyaring debate na naman na nandun si Mig Zubiri kasali sa debate nito ni Senator Rodante Marcoleta at itong piling presidente na takot kay Tambaluslos. Isang tawag lang, nanginginig pa itong si Itbulaga. Itong komedyante na ito, dapat bumalik na lang ito doon sa komite. Nagtataka ako, bakit nanalo pa ito eh? Ilang taon na pabalik-balik ito dyan sa Senado. Nung naging presidente si Duterte, sip-sip ito. Duterte siya. Nawala si Duterte, ngayon, Marcos siya. At ang masama dyan, naging aso na ito. Isang tawag, biruin mo, isang tawag lang. Di ba naalala ninyo sa content natin kahapon? Yung flash report natin? Tinawagan lang siya ni Tamba na dalhin doon sa PNP Custodial yung dating district engineer ng DPWH. Kasi nga natatakot daw dyan sa Senado. Hindi raw siya safety dyan. Pumayag siya na hindi siya nagpaalam kay Senator Rodante Marcoleta, which is si Senator Rodante Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee that time. Talagang ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ganyan na po, kakapal ang mga pagmumukha ng mga namumuno sa ating bansa. Pero syempre, may natutuwa dyan. Yung mga sip-sip, natutuwa sila sa ginagawa ngayon ni Lacson at saka ni Tito Soto. Ba't napunta ito dyan? Sa Itbulaga lang ito dati ah. Tapos itong abogado na Senator Rodante Marcoleta, pilit nilang tatanggalin, pilit nilang iwaksi sapagkat alam nila na sagabal yan sa kanilang mga plano. Bakit naging Senate President ito si Tito Soto? Syempre, may mga kondisyon yan. Dahil ngayon, 2028, gusto niyang isabak yung kanyang pamangkin na si Vico Soto bilang presidente kalaban ni BP Inday Sara. Kung ganyan na rin lang ang labanan, Tito Soto, panis siyang Vico Soto mo. Diyan lang yan sa Pasig, magaling. Nababagay lang yan dyan sa Pasig. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit ka gumagawa ng paraan sa pamangkin mo nga yan. Dugo nga naman. Blood is thicker than water. Dahil ikaw, hindi mo naman kaya talaga maging presidente. Lumabang ka ng vice president dati, di ba? O, let's ka. Kaya ito, mamanukin mo yung pamangkin mo kasi nakikita ng mga tao na mabango ito dyan sa Pasig. Maganda naman talaga, in fairness, kay Vico Soto. Maganda naman talaga, pero mas maganda ito si Vico Soto, mas bilib pa ako kay Yorme. Kung Yorme Soto, Yorme na ako. Makikita mo naman sa mga ginagawa ni Yorme. O, syempre ito, si Yorme kasi walang tsuhin na senador. Eh si Vico Soto, syempre, andyan yung tsuhin niya na naging Senate President ngayon. Tuwan-tuwa ang ob-ob. Nakakahiblad kasi kayo. Baka gusto ninyong putulin na rin itong mga connection sa social media para maging Indonesia na tayo. At saka doon sa Nepal. Gusto nyo bang mangyari yun? Kung hindi kayo mga ob-ob,
Ang kakapal na mukha mo. Ito pa, so panoorin mo na ito natin video bago tayo gumawa ng reaksyon. Ito na. Kay Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun still, po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, you're, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. So, napansin ninyo? Ito rin, isa rin ito si Mick Zubiri. Ang kapal din ng mukha nito eh. Palibasa, masamang loob niya dahil pinalitan siya ni Chis Escudero. O ngayon, tuwan-tuwa siya. Nakaganti siya. Kaya, eto, nakijoin doon sa majority. Kasama na itong dalawang magkapatid na bilyar, mga ob-ob din ito. Balimbing talaga yan. Bakit? Kasi naging DPWH yan. Si Bilyar. Takot siyang maungkat ni Senator Dante Marcoleta yung kanyang mga ginawa noon. Di ko sinasabi may ginawa ito, pero syempre, imbestigahan yan. Malamang, lahat naman talaga ng mga akusado dyan, puro hindi ko alam. Puro wala akong alam. Puro hindi ko kilala yan. Pero may mga picture sila. Natural, hindi talaga yung magbibigay ng pera harap-harapan. Mga tuso yung mga yan. Ganyan, karumi ang politika natin. Kung sino yung matino na politiko, yan ang ibabagsak nila. Kaya yung ibang mga matitino na politiko, nung bagong pasok pa lang, nung tumagal ng tumagal, syempre, naisip nila, magtitino ako rito. Samantalang itong mga kasama ko, mga buhaya, mga Dracula. Eh, gagaya na rin ako. Total, no evidence, no case. Ganun naman talaga. Kailangan meron kang partisipasyon. Talagang kompleto, solido yung ebidensya mo na kumuha ka talaga ng pera doon sa mga kontraktor para ka makulong. Pero hindi ganun. Siyempre, matatalino itong mga ob-ob na ito. Kung may tao yan, gagamit pa yan ng ibang tao at gagamit ng ibang tao para lang matabunan yung kanilang mga pagmumuka. Nadadawit na nga kayo. O, may mga senador na nadadawit na. O, may mga guilty na dyan. Kunyari, tapang-tapangan. Kunyari, yan ang sinasabi natin dito. Pero itong si Senator Dante Marcoleta na nakikita nila na talagang huhukayin niya kagaya ng sinabi niya. Eh, palitan natin ito. Kahit hindi abogado ipalit natin. Ito si Soto at saka si Lacson. Mag-best friend yan. Pag natalo yung isa, dapat talo silang dalawa. Kaya pag nanalo yung isa, dapat panalo silang dalawa. Ganyan yung dalawang yan. Magkadikit yan. Parang isa lang yung brief yan. Para sa kalaman ng lahat. Pinagtulungan nila si Senator Dante Marcoleta. Isa pa ito, Mig Zubiri. Ilang taon na pabalik-balik ang senador, dapat kasi ganito eh. Dapat, yung tumatakbo ng senador, dapat may qualification yan. Requirement, dapat abogado. Hindi dahil sa sikat ka lang. Artista ka, sikat ka lang. Anong ginagawa ng mga artista natin? Si Lito Lapid. Hindi ko nakikita kung anong black siya. Minority ba ito o majority? Hindi ko nakikita yung pangalan niya. Hindi natin nakikita. Bakit nanalo ito? Bakit nandyan ito? Dahil sa popularidad. Sikat kasi. Ang galing kasi mag-gano-gano ng 45. Patambling-tambling. Yan ang sinasabi natin dito. Ikaw, magtagay sa trabaho, mag-apply ka, manager ka, high school graduate ka lang, tatanggapin ka ba? Ob-ob yung tatanggap sa'yo. Walang ganon. Dapat mayroon kang college degree bago ka maging manager. Or, pwede, nagsimula ka ng janitor hanggang sa tumaas yung rango mo. Promotional ang tawag doon. Na-promote ka hanggang manager. Pero pagdating mo doon sa manager, nganga ka kasi hindi mo alam. Titirahin ka ngayon ng mga kasamahan mo. Eto ngayon yung nangyayari kay Ob-ob na BBM. Eto pa pala, papanood ko sa inyong video kung bakit nagkaganito itong BBM na ito. Umutang na naman sa South Korea. Buti na lang hindi pumayag yung taga South Korea. Sino yon? Si Lee Jae-myung, presidente ng South Korea. Buti hindi pumayag. Magkano yung inuutang na naman? 28.7 billion lang naman. Anong dahilan? Kung bakit ayaw magpautang yung presidente ng South Korea? Panoorin natin ang video. Eto, ipasok natin. Ready na kaya ito si Atty. Vic Rodriguez? Atty. Vic, take it away. Po yun. Pinatigil po ng Pangulo ng South Korea. An expression of gratitude is in order. Nakakahiya ito. Mismo, personal, ang Pangulo ng South Korea. Mga kababayan, Pilipino, gising makinig. Mismong Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung. Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, personal po niyang pinahinto
ang 28.7 billion pesos na pagpapautang sa Pilipinas. Tama po yun. Pinatigil po ng Pangulo ng South Korea. An expression of gratitude is in order to the South Korean President Lee Jae-myung for personally halting or personally calling for his government to stop yung 28.7 billion na loan ng Pilipinas sa kanila. Ano, bakit tayo dapat magpasalamat sa Pangulo ng South Korea? Sapagkat laudable at noble po yung kanyang naging dahilan. Dahil daw po sa massive corruption. Presidente na ho ito ng South Korea. Pinahinto yung 28.7 billion loan dahil sa massive corruption and looting. Nakakahiya na po ang gobyernong ito. Wala ng kredibilidad pati sa mga international funder or international lenders. Oh, kayo na ang humusga, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Maliwanag naman sa sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na corruption ang dahilan. Natatakot siyempre. Ikaw ba naman, magpapautang ka pa, alam mong halatang-halata na? Garapala na yung corruption sa Pilipinas, pautangin mo pa? Halimbawa na lang, may kaibigan ka. Ang dami ng utang yan. Kasi sugarol. Ang daming bisyo. Pautangin mo pa ba? Hindi na. Hindi ka na magpapautang. Ito yung ginawa ng presidente dyan sa South Korea na si Lee Jae-myung. Saludo sa'yo. Lee Jae-myung, huwag nyo na pautangin. Nandyan lang sa tabi-tabi niya. Yung mga tao na involved sa korupsyon pero ayaw maniwala nito. Bakit? Siyempre, mas matalino si Romualdez. Ha? Abogado kaya yan? Eh, si Marcos, si BBM, ano ba yan? Kagaya ng mga sinasabi nila, hindi naman yata nakapagtapos nito. Di ba? Oh, with that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana po, na-stress kayo dito sa video na pinakita ko sa inyo. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, pura lang sa mga taong ob-ob.